Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at bago ako magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang problema at katanungan ng isa nating subscribers na si Amboy Yanis. Okay, at ang sabi niya, good PM po maestro, pwede po bang palitan ang spring guide ng 1911 kasi po ang nakalagay na spring guide ay mahaba. Pwede mo bang palitan ng maiksi? Salamat po. Okay, lilinawin natin yan. Mga full length, ang tawag yan ay full length recoil spring guide. Okay, so gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat, sa mga FW, na tayo ay mag-ingat. Tag-init na dito sa Middle East, na ingatan natin ang ating kalusugan, uso ang sipon na tubo, at ngayon din gusto kong pasalamatan ng ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At doon sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po dahil ang ating YouTube channel ay hindi ko ginawa para kumita ng pangdagdag sa ating bulsa. Dahil maganda naman po ang aking kinikita dito sa aming kumpanya. 20 years na akong nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Meyadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Kaya inisip ko na gumawa ng YouTube channel dahil tayo ay may mga tinutulungan na mga bata na mga anak na single parent. Dati kasi 2 lang sila, ngayon 6 na. Dahil nga yung kita ng ating YouTube channel ay binibigay natin sa kanila para pambawon at mga gamit nila sa school. So yan, at maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads. Okay? At yung mga nagpadala dito sa ating GCash number, ayan, sana may magpadala uli. Kasi malapit na ang pasukan. Magpapasukan na naman. Ay malaki-laki ang ating gagamitin sa maliban sa baon ay yung mga school supplies. Tayo rin po nagsusulder niyan. At yung isa nating papasalamatan ko lang yung isa nating subscribers na taga Virginia, USA ay may bata na magpapasalamat. Sir, ako nga si Sir Nolly sa Amerika dahil po ako po yung nakapagpagawa ng salamin ko. Ito po. Ito po yung salamin na pinagawa po para po sa aking pag-aaral at para din po sa aking mata. Maraming salamat po at nawa po ay marami pa po kayong matulungan. God bless. Ayan, at gusto ko lamang maging transparent sa inyo na yung mga tinutulong ninyo ay may mga pinupuntahan. At gusto ko rin ibalita sa inyo na ang mga bata po natin tinutulungan ay mga achiever. Yung pong talagang gustong makatapos ng pag-aaral. Kumbaga, mga honor student at siyempre may nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Okay, at yan, maraming salamat sa Nolly Pisa America ng Virginia, USA. At kanina nabasa ko sa comment na may pinadala ka na naman na bago sa ating YouTube channel. Ikaw ay nagpalipad na naman. So ako ay sumasaludo sa iyo at nagpapasalamat dahil natutuwa yung ating mga bata. Yan po ay ihahanda naman natin sa mga school supplies ng mga bata sa darating na pasukan dahil ngayon ay bakasyon na. Okay, sana marami pang Nolly Peace America na may ginito ang puso na tumulong sa ating mga bata at nakakataba ng puso na pag nakita natin na yung mga bata ay na nakakatapos ng pag-aaral. Okay, yan. At ngayon pumunta na tayo sa katanungan ni Amboy Yanis. Okay, yung mga spring guide, yung mga full length spring guide. Dahil minsan ay may nagbasa akin nung ako yung nagbaklas ng hindi po ito 1911 ha, yung 1911 natin ay kinuha na ng customer. So hindi po ito 1911, baka may mabas na naman tayo nito na tayo ay nagde-demo ng hindi 1911. So hindi po ito 1911, pinapanguna ko na yung mga spring guide dapat yan ay pantay dito, nakapantay.
Okay. Dahil pag yan ay ano, ang nagiging problema kasi ng iba, check muna ulit. Double check lang. Ang nagiging problema kasi ng iba, kaya nahihirapan sila pag nagtanggal sila dito ng ano, ng barrel bushing, hindi maikot yung barrel bushing dahil sumasabit yung dulo dito. Yung dulo. Ngayon, ay tinatanong nila kung pwedeng iksian ito para hindi sumabit yung ano, yun ang nagiging problema. Para hindi sumabit kung magtanggal sila dito, para hindi sumabit yung ano, yung itong spring guide, para hindi sumabit sa spring guide yung barrel bushing. Pwede ninyong paiksiin yan, pero magkakaproblema yan. Yan ay, yung dulo niyan ay pwedeng sumabit. Kasi yung sa butas niyan ay may posibilidad na hindi mag-shoot do sa butas kasi yung butas niyan ay hindi naman kasing laki. Siyempre may spring yan. Wala tayong spring. Siyempre may spring na nakalagay yan ay minsan ay sumasabit yan. So magkakameron ng malfunction minsan. Magkakameron ng malfunction. So nung minsan ako ay ang gawin na lang ninyo, basta pantay lang dito yan, ang gawin na lang ninyo kung kayo magbabaklas, kasi sumasabit nga talaga yun, yun ang naging problema. Dito kayo magtanggal sa ano, sa slide stop. Kasi nung minsan ako ay nagbaklas dito sa slide stop, may nagano na hindi daw proper yung ano, hindi daw proper yung kung ako'y magtanggal. Yun ang sabi. Kaya nga dito tayo nagtatanggal niyan, dito kayo magtanggal, mas madali kasi kung dito, pag kayo nagtanggal niyan, dali. Yan, pag kayo nagtanggal niyan, at saka ninyo, dito na ninyo tanggalin. Yan. Pag natanggal na ninyo dito yan, matatanggal na ninyo yan dito, at saka ninyo ikutin yung ano dito. Ikutin na ninyo. Saka ninyo may ikot ngayon yung ano, itong barrel bushing. Saka ninyo may ikot dito. Ito po ay hindi man 1911 na sinasabi ko lang sa inyo na kumbaga ito naman naka-tread ang ano nito. Naka-tread ang barrel bushing. Yun namang 1911 naka-ano lang yun may kunti lang yun na naglalak para matanggal ninyo. Yun namang 1911 ay dito naman pinapadaan yun eh. Ganun ang ano. Ito walang problema ito dahil ito ay hindi man metal ito, parang fiber plastic ito na flexible ang ano nito. Kaya kahit ito'y maiksi, at saka ang gawin niyo sa dulo ay wag yung flat na ganito ang pagkaputol, yung flat na flat. Wag yung ganito. Gawin niyo itong bull yung dulo. Para walang sinasabitan. Para walang sinasabitan. Hindi sasabit do sa pag lumabas kasi siya dito, pag lumabas siya dito ay walang sasabitan. Kasi pag maiksi yung inyong spring guide, pwedeng sumabit yan sa pwedeng sumabit sa tabi. Ngayon magkakameron ng malfunction. Minsan pagka inyong ikinasa, sasabit yan ay mahirap hatakin yung slide minsan. Kasi minsan sasabit yan dyan. Minsan hindi masisintro dun sa butas. Buti kung laging kasi pag maiksi na yan, kasi itong labas na ito ay medyo maliit ito dahil nakaguide yung spring dyan. Para hindi lumabas yung spring, siyempre, mas malaki itong loob na pinapasukan na ito. Pero yung nilalabasan nitong spring guide ay maliit. Kaya kung yan ay maiksi, posibleng sasabit-sabit yan dyan. Sasabit-sabit at hindi man yan ganyan. Sasabit-sabit yan dyan. So, kinakailangan talaga nakapantay. Pantay yan dyan. Nakapantay na ganun. Pantay. Yun nga lang, ang problema, pag tinanggal at ibinaba ito, hindi naman ngayon maikot itong sumasabit itong barrel bushing. Kaya ang gawin ninyong ganyan, magbaklas kayo ay dito na sa slide stop ang pagbabaklas. Huwag na dito sa dulo. Kahit kayo sabihan na hindi proper yung
Kasi talaga, pagka kasi mga standard na mga 1911, wala naman talaga yung mga luma na standard na wala talaga namang ano yun. Hindi man full length guide rod ang nakalagay. Okay, so naglagay lang sila ang tawag ng iba dito ay stabilizer, spring guide, pero ang talagang tawag dito ay full length. Pag sinabing full length ay hanggang dulo. Ang haba. Pag pinutulan na ninyo, hindi na magiging full length. Kaya full length yan ay abot talaga dito yan sa dulo. Okay? So, yan. Yun lamang ang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong magbaklas dito. At dito na lang kayo magbaklas. Dito na lang kayo magbaklas sa ganyan. Dito na lang kayo magbaklas. Yan. At pag nabaklas na ninyo, ay madali na ninyo itong tanggalin. Itataas lang ninyo. Dito na kayo magtatanggal ng spring sa loob na. Kasi nga, nahiwalay na ninyo. So, yan. At kinakailangan yan, pantay talaga dito yan. Pantay. Huwag naman yung sobra. Huwag yung sobra. Baka naman sobrang haba na gano'n. Hindi. Pantay na pantay yan pag nakakabit. Pantay na pantay. Ayan. At kung, yun nga, pagka nagbabaklas kayo dito at sumasabit, ay huwag na ninyong pilitin dito. Dito na kayo magbaklas. Yan. Kahit sabihin pa nila na hindi proper yung na hindi proper yung pagbabaklas, ay kung hindi proper. Basta nabaklas mo nang hindi nagka-problema. Okay. Kasi yung iba, ang alam, yung mga makaluma pa, ang hirap kasi doon sa doon sa iba natin mga viewers, yung alam nila, ang tama laang. Wala nang alam na Ay kamukha nga pala nung si Colt_733. Pinanood yung ating may nagtanong nung tungkol sa, ginawan ko nga ito ng videos May nagtanong tungkol sa sa ang mas effective na bala, hollow point o yung full metal jacket. Hindi tinapos yung video. Tapos sinabi yung turo ko daw ay nakakatanga. O di parang tanga pa tayong lumabas. Tapusin mo muna yung video kasi yung inuna ko kasing ipaliwanag yung full metal jacket. Hindi pa natatapos yung video. Nilang taka na agad ako ng comment. Yung turo ko daw ay nakakatanga. Kung tinapos mo yung video, ang nakalagay ang sinabi ko doon, kung ang intention mo talaga ay pumatay, ay effective talaga ang hollow point. Ang hirap sa atin, pagka ang ginagamit niya ay hindi niya gusto yung ginagamit mo, ay tanga ka na. Ay bakit? Ibig ba sabihin, tanga na yung mga gumagamit ng mga full metal jacket. May kanya-kanya naman ang katangian yan. Kasi dinidiscuss ko, kung napanood ninyo, dinidiscuss ko yung katangian ng ng full metal jacket, kung anong katangian nun, at anong purpose naman nung Kasi yan ang 2 types ng bala Ayun. Pinanood niya. Ayun, napanood niya yung paliwanag ko sa full metal jacket, pumanat na ng na kung yung ganun daw ang turo ko ay nakakatanga daw yung turo ko. Kung kayo ay magko-comment, panoorin muna ninyo yung buong video. Kompleto. Dahil hindi ninyo alam, ang sabi ko, mas effective yung full metal, yung hollow point. Dahil yun talaga ay deadly. Kung ang intention mo talaga ay pumatay, ay hollow point ang gamitin mo. Kung ang intention mo pumatay, kung ang intention mo naman ay to suppress lang yung kalaban mo, ay okay na yung metal jacket, ay to suppress lang siya pero kung talagang gusto mong putulin yung baraso niya, patayin mo siya, ay di, isang tira mo lang yan labas ang niyan, hinain yan. Okay, yun lang ang gusto kong masabi sa mga magko-comment. Ako, welcome ako sa mga comment. Wala namang huwag naman sabi makakatanga. Huwag tayo maging utak talangka. Okay. So yun lang ang gusto kong sabi sa iyo. At yung problema nito, yung kamukha niya, nakasobra ng ganyan, yun.
Dapat pantay lamang yan. Okay, so ganun, tinuro ko lamang sa inyo kung anong gagawin ninyo na dapat pantay lamang yan at kung kayo ulitin ko, kung kayo nahirapan magtanggal ng rubber bushing sorry, babas na naman tayo, ng barrel bushing dito, ay dito kayo magtanggal sa slide stop. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana may kaunti kayong natutunan sa ating maiksing video. At magtanong lamang kayo at sasagutin natin yan sa maliit nating kaalaman. At hindi ko naman sinasabi na ang gaganda nga nung ang gaganda nga nung mga comment. Actually, bumibili pa ko dun sa mga nagko-comment ngayon. Kamukha ni sina Alfredo Ordosipa. Magaganda yung comment for mga experience. Pag magko-comment ka, wala ka naman sinabing experience mo, magsabi ka ng experience mo. Oh, may nag-comment na hindi daw tinitingnan yung types ng bala, kung anong ginamit mo. Ang tinitingnan daw ko ilang bala ang ginamit mo. Approve yun. Totoo yun. Oh. Mga comment na ganun, kung may mga experience kayong ganun. Maraming kaya sabi ko nga, ako'y nagsasalita lamang. Dahil lang sa aking experience. Yan ang kasi ang experience ko. Sa tanda ko na ito, mawalan pa ba ako ng experience? Siyempre kanya-kanya tayo ng experience. So, ganun lang. At welcome naman sa akin ang mga comment. Huwag lamang yung sobra namang kayo makapanlait. Para kayo na ang pinakamagaling sa lahat. Ako, inaamin ko, hindi naman ako ang pinakamagaling eh. May alam lang akong konti. Pero kung may alam pa rin kayo, dagdagan ninyo. Wala namang kayong isinahog. Pero kung makatanga kayo, ay wagas. Anong isinahog ninyo? Wala naman. Naghahanap lamang kayo ng kamalian. Yun ang mahirap sa Pilipino. Yung tinatawag na utak talangka. Magpakita kayo ng sahog, magpakita kayo ng alam, kamukha ng mga iba nating nagsishare ng mga experience. Di napapakinabangan ng ating mga kababayan. Konti lang yung alam ko, pero binibigay ko, hindi ko naman katuwiran ko, hindi ko naman madadala sa hukayan eh. Mas maganda pa yung may naiwan ako. Okay, balik ulit tayo sa ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Ito yung mga natin. Nandito si Mechanic Girl. Yan, nagbabalik. Walang pinapalampas na video ito. Si Miss Chinchin Gutierrez, 100 plus ang kanyang engagement. Si Miko Paul Perez ay 1 ang engagement. Bakit 1? Ay lagi itong nanonood sa akin. Baka mga lumang pang nakita nito. Si Raymond Vincent Cayetano ay 52 ang engagement. Si Donnie Hons ay 3 ang engagement. Bago to. At si Norman Paul ay 43 engagement. Okay? Mag-like lang kayo, mag-share at mag-comment sa ating mga videos. Okay, shout out kay Mechanic Girl Chinchin Gutierrez, shout out kay Miko Paul Perez, shout out kay Raymond Vincent, shout out kay Donnie Hons, at shout out kay Norman Paul. Okay? God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli natin video.